Minsan ba, paggising mo sa umaga, ang unang sumasalubong sa isip mo ay hindi pag-asa, kundi matinding kaba. Isang mabigat na pakiramdam na parang may nakadagan sa iyong dibdib. Nakikita mo ang paligid, ang mga balita, ang hirap ng buhay, at ang unti-unting pagkaubos ng iyong lakas. Pakiramdam mo ba ay nalulunod ka na sa gitna ng krisis na ito? Hanggang kailan mo ba kayang tiisin ang takot na baka bukas, wala na? Baka bukas, tuluyan ka nang bumagsak at hindi na muling makabangon pa. Alam ko ang bigat na dala mo. Ramdam ko ang panginginig ng iyong loob habang pilit mong itinatago ang iyong mga luha sa harap ng ibang tao. Pero paano kung sabihin ko sa iyong ang krisis na ito ay hindi ang dulo ng iyong kwento? May sikretong magkapabago sa pananaw mo at magbibigay sa iyo ng lakas na hindi mo akalaing nasa loob mo lang pala. Nakikita mo ang paligid, ang mga balita, ang hirap ng buhay at ang unti-unting pagkaubos ng iyong lakas. Pakiramdam mo ba ay nalulunod ka na sa gitna ng krisis na ito? Hanggang kailan mo ba kayang tiisin ang takot na baka bukas, wala na? Baka bukas, tuluyan ka nang bumagsak at hindi na muling makabangon pa. Alam ko ang bigat na dala mo. Ramdam ko ang panginginig ng iyong loob habang pilit mong itinatago ang iyong mga luha sa harap ng ibang tao. Pero paano kung sabihin ko sa iyong ang krisis na ito ay hindi ang dulo ng iyong kwento? May sikretong magkapabago sa pananaw mo at magbibigay sa iyo ng lakas na hindi mo akalaing nasa loob mo lang pala. Ang nararamdaman mong paninikip ng dibdib tuwing gabi, kapag patay na ang lahat ng ilaw, ay hindi lang dahil sa problema sa pera o sa trabaho. May mas malalim na tinig na tumatawag sa iyo, isang paghingi ng saklolo ng iyong kaluluwa na matagal mo nang binabaliwala. Bakit ka pa rin pagod kahit nakatulog ka naman ng mahabang oras? Ang sagot ay wala sa iyong katawan, kundi sa bigat ng mga alalahanin na pilit mong dinadala ng mag-isa, na tila ba ang buong mundo ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Naisip mo ba na ang bigat na ito ay maaring isang paanyaya? Isang paanyaya para tumigil, lumuhod, at kilalanin na may mas mataas na kapangyarihang naghihintay lang na tawagin mo. Sa gitna ng pinakamadilim na krisis, madalas nating makalimutan na hindi tayo pinabayaan. Ang takot ay isang anino lamang, at ang anino ay hindi mabubuo kung walang liwanag na nagmumula sa itaas. Isipin mo kung gaano kadalas mong sinabing, "Okay lang ako," habang may dambuhalang bato sa loob ng iyong dibdib. Sa bawat pagkakataong nagsisinungaling ka sa sarili mo, lalo mo lang ikinukulong ang presensya ng Diyos na nais kang palayain. Ang pusong mabigat ay hindi pusong kalunan, kundi isang pusong kailangang magpalaya. Kailangan mong bitawan ang kontrol sa mga bagay na hindi mo naman hawak, at ibigay ito sa Kanya na may hawak ng lahat. Isipin mo na sa wakas ay naibaba mo na ang bag na puno ng bato na ilang taon mo nang kinakaladkad. Gaano kaya kaganda ang gising mo bukas kung hahayaan mong ang Diyos ang maging sandigan mo sa gitna ng bagyo? Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng krisis, kundi ang presensya ng may kapal sa gitna ng iyong pagsubok. Doon, sa katahimikan ng iyong panalangin, matatagpuan mo ang lakas na hindi kayang ibigay ng anumang material na bagay sa mundong ito. Ngayon mismo, huminga ka ng malalim. Pakiramdam mo ba ang banayad na bulong sa iyong puso? Sinasabi nitong hindi ka mag-isa, at ang krisis na ito ay hagdan lamang patungo sa mas matatag na ikaw. Minsan ba ay naitanong mo sa iyong sarili kung bakit tila ang bigat-bigat ng iyong bawat hakbang? Ang paninikip ng iyong dibdib sa tuwing iniisip mo ang krisis ay hindi lang simpleng pag-aalala. Ito ay isang senyales na ang iyong kaluluwa ay pagod na sa pagdadala ng mga bagay na hindi naman para sa iyo. Nakalimutan mo na ba na mayroong isang ama na naghihintay lamang na ipasa mo sa kanya ang iyong mga pasanin? Ang Diyos ay hindi tumitingin sa laki ng iyong problema, kundi sa lalim ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng bagyo, ang Kanyang tinig ay hindi sumisigaw, kundi bumubulong ng kapayapaang lampas sa pag-unawa. Ngunit paano ka makakarinig kung ang puso mo ay puno ng ingay ng takot at pag-alinlangan? Ang krisis na kinakaharap mo ngayon ay hindi para sirain ka, kundi para linisin ang iyong paningin at ilapit ka sa Kanya. Sa bawat gabi na ikaw ay umiyak ng palihim, tandaan mong binibilang ng langit ang bawat patak ng iyong luha. Hindi ka kailanman naging mag-isa sa labang ito, dahil ang Kanyang presensya ay mas malapit pa sa iyong hininga. Kung nararamdaman mo na kailangan mo ng mas malalim na gabay upang talunin ang takot at mahanap ang tunay na kapayapaan, preparamos on material para sa iyo na nasa paglalarawan, upang mas lalo mong maunawaan ang mga hakbang patungo sa iyong espiritual na paglaya. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa iyong sariling diskarte, kundi sa iyong pagsuko sa kalooban ng may kapal. Kapag binitawan mo na ang kontrol, doon mo lamang mararanasan ang himalang matagal mo nang hinihintay. Isipin mo ang mga ibon sa langit at ang mga bulaklak sa parang na hindi nag-alala sa kanilang kinabukasan. Gaano pa kaya ikaw, na nilikha ayon sa Kanyang wangis at minamahal ng walang hanggan? Ang takot sa krisis ay isang anino lamang na naglalaho sa sandaling harapin mo ang liwanag ng Diyos. Huwag mong hayaan na ang iyong pangamba ang magsulat ng huling kabanata ng iyong buhay.
Sa bawat sandali ng iyong pagluhod, doon ka nagiging pinakamalakas at pinakamataas sa paningin ng langit. Ang kapayapaang hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa pag-ayos ng ekonomiya, kundi sa loob ng iyong puso. Huminga ka ng malalim at bitawan ang galit, ang inggit, at ang lahat ng pait na nagkapabigat sa iyong kalooban. Dahil sa sandaling lumuwag ang iyong kapit sa mundo, doon ka yayakapin ng pag-ibig na walang katapusan. Ang krisis ay isang pagkakataon upang makita ang mga himalang hindi mo mapapansin sa panahon ng kasaganaan. Magtiwala ka, dahil ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli sa kanyang mga pangako para sa iyo. Ang katotohanang ibinubulong ng mga dakilang pilosopo sa kanilang mga lihim na hardin ay hindi tayo idinisenyo para magkimkim, kundi para maging daluyan lamang ng pag-asa. Ang bigat na nararamdaman mo ngayon sa gitna ng krisis ay hindi kapintasan ng iyong pagkatao, kundi isang ipon ng mga kwentong hindi mo pa naibibigay sa kanya. Sa mga sinaunang tradisyon, sinasabing ang puso ay may lihim na ritmo na nasisira kapag pilit nating kinokontrol ang mga bagay na tanging Diyos lang ang nakakaalam. Ang takot ay naglalaho sa eksaktong sandali na ititigil mo ang paghigpit ng iyong kamao at tatanggapin na ang bawat pagsubok ay may nakatagong biyaya. Ang revelasyong magpapalaya sa iyo ngayon ay mas simple kaysa sa iyong iniisip. Ang iyong pangamba ay enerhiya lamang na nawalan ng direksyon patungo sa pananampalataya. Ingnan mo ang dambuhalang krisis na iyan at sabihin mo sa iyong sarili, nakikita kita, pero alam kong mas malaki ang Diyos na nasa paniko. Dito matatagpuan ang tunay na rurok ng pagtuklas. Ang kalayaan ay hindi dumarating kapag natapos na ang lahat ng iyong mga problema. Dumarating ito kapag nagpasya kang ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa laman ng iyong bulsa, kundi sa pag-ibig na nagpapatakbo sa iyong buhay. Napagtanto mo ba na sa loob ng maraming taon, pinrotektahan mo ang iyong mga alalahanin na tila ba ito ay isang kayamanan na hindi mo kayang iwanan? Natakot ka na baka kapag wala na ang bigat na iyan, wala nang matira sa iyong lakas, na baka ikaw ay maging hubad sa harap ng kawalan. Ngunit sa hubad na katotohanang iyon, asagaan na iyong nahanap sa ilalim ng kanyang mga pakpak, doon nananahan ang iyong tunay na kapangyarihan. Ngayon mismo, habang pinakikinggan mo ang tinig na ito, maaari mong piliing ibaba ang invisible na pasan mong iyan sa paanan ng may kapal. Hindi mo kailangan ng pahintulot o ng anumang komplikadong ritual, dahil ang susi ng iyong kapayapaan ay laging nasa loob ng iyong pagsuko. Nararamdaman mo ba ang pagbabago sa iyong paghinga kapag itinigil mo na ang pakikipag-away sa tadhana at nagsimulang magtiwala sa plano ng langit? Ang maikling sandali na hinayaan mong maging marupok ang iyong puso sa harap ng Diyos ay ang simula ng iyong pinakamalaking tagumpay laban sa krisis. Itinuturo ng bawat kwento ng kagumpay na ang pinakamalalaking puso ay ang mga natutong magbawas ng karga, gabi-gabi upang muling isilang na may bagong pag-asa. Huwag mong hayaan na ang takot sa bukas ay maging bilangguan mo, kung maaari naman itong maging hagdan upang mas lalo kang mapalapit sa liwanag. Ngayong alam mo na ang sikreto ng pagpapakumbaba, ang tanong ay hindi na kung kailan matatapos ang krisis, kundi kung paano ka lalakad ng may bagong sigla. Ang bigat ay unti-unti nang nawawala, ang hangin ng pag-asa ay nagbabalik, at sa wakas, maaari ka nang huminga ng may kagalakan. Sa huli, ang kalayaang hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa paghinto ng bagyo, kundi sa tapang na sumayaw sa gitna ng ulan dahil alam mong hindi ka malulunod. Sa huli, ang kalayaang hinahanap mo ay hindi matatagpuan sa dulo ng isang mahabang paglalakbay, kundi sa tapang na bitawan ang mga bagay na matagal nang gumuho. Alam ito ng mga sinaunang tao, hindi ang bigat ng pasan ang bumabali sa iyo, kundi ang paraan ng pagpili mo kung paano ito dadalhin sa iyong balikat. Sa loob ng maraming siglo, itinuro sa atin na ang pagtitiis ay tanda ng kalakasan, ngunit ang tunay na karunungan ay nasa kakayahang manatiling malaya ang daloy ng iyong pagtitiwala. Kung ang puso mo ngayon ay mabigat, hindi ito dahil ikaw ay mahina, kundi dahil pilit mong ikinukulong ang malawak na dagat ng plano ng Diyos sa loob ng isang maliit na sisidlang luwad. May isang lihim na aspeto sa lahat ng ito na madalas ay hindi naunawaan ng karamihan dahil walang nagtuturo ng buong konteksto ng ating espiritual na pakikipaglaban. Ang pag-unawa sa kung paano kumikilos ang may kapal sa mga sandali ng kanyang pananahimik ay nagbabago sa lahat ng ating pananaw sa sakit. Kung nais mong mas lumalim pa ang iyong kaalaman at tunay na maunawaan ang mga hakbang patungo sa kapayapaang ito, prepamos on material para sa iyo na nasa paglalarawan sa ibaba ng video na nagpapaliwanag ng lahat sa mas malalim na paraan. Habang ipinipikit mo ang iyong mga mata mamaya, subukan mong itanong sa iyong sarili, ang kababa na nararamdaman mo ay sa iyo talaga, o isa lang itong lumang anino na natatakot kang iwanan. Marahil, ang sikreto sa paglipad sa gitna ng krisis ay hindi ang pagdagdag ng sariling lakas, kundi ang tuluyang pag-alis ng mga bato ng pag-aalinlangan sa iyong bulsa. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan mo ay hindi mga sugat na dapat ikahiya, kundi mga marka ng isang mandirigmang natutong lumuhod bago tumayo ng mas matayog. Huwag mong hayaan na ang ingay ng mundo ay maging mas malakas kaysa sa bulong ng pag-asa na nananahan sa kaibuturan ng iyong kaluluwa.
Ang krisis ay lilipas, ang mga bagyo ay tatahimik, ngunit ang katatagang nabuo sa loob mo habang ikaw ay nagtitiwala ay mananatili habang buhay. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang bakante ang langit, puno ito ng mga sagot na tanging ang pusong payapa lamang ang makakarinig at makakaunawa. Hayaang turuan ka ng bawat paghinga na magtiwala muli, dahil ang bawat paglubog ng araw ay isang sagadong pangako na ang dilim ng ngayon ay hindi kailanman magiging hangganan ng iyong bukas. Ang nakaraan ay nagsilbing guro upang ihanda ka sa sandaling ito, at sa wakas, ang pintuan ng iyong bilangguan ay bukas na. Humakbang ka ng may pananampalataya, dahil ang liwanag na naghihintay sa iyo ay higit na mas maliwanag kaysa sa anumang krisis na iyong tinalo.